Kaugnay po niyan, ay punta po tayo sa Luneta. Nandun po si Jam Sisante. Kumusta natin ang sitwasyon doon, Jam? Marami pa rin bang mga tao dyan sa Luneta? Yes, Joseph, napakarami nga pumunta dito. Karamihan ay pumunta para panoorin yung musical dancing fountain na nasa likod natin ngayon. Talagang maraming nanonood at tuwang-tuwa sila sa ilaw at musika sa dancing fountain, lalong-lalo na ang mga bata. Sa ordinaryong araw, 6 to 8 p.m. lang ang palabas sa gabi ng musical dancing fountain. Pero dahil bisperas ng Pasko, hanggang hating gabi ito. Mula kanina umaga ay napakarami ng pamilya na piniling dito magdiwang ng bisperas ng Pasko. Kakaibang experience daw kasi ito dahil ang daming magagawa. Pwedeng mag-picnic, mamili sa mga tindahan ng pagkain, laruan at iba pa, puntahan ng mga monumento ng mga bayani at para sa mga bata, syempre maglaro sa open field o sa playground. Ayon kay Kenneth Montegrande, spokesman ng National Parks Development Committee, aabot sa 250,000 tao ang pupunta dito pag bisperas ng Pasko. Kaya naman talagang pinaigting ang seguridad at nakipag-coordinate daw sila sa Manila Police District. Marami naman tayong nakikitang mga security guard na nagoronda. Sa kabutihang palad, simula noong nagka-bazaar noong December 5, wala naman daw napaulat na krimen. Joseph, bukas ay inaasahang mas dadami pa yung bilang mga tao na pupunta dito sa Luneta. Pwede raw at least 800,000 daw yung inaasahang pupunta dito. Kaya paalala dun sa mga magulang na magdadala ng kanilang mga anak, bantayan nyo pong maigi yung inyong mga anak para hindi sila mawala. At kung maaari, maglagay kayo sa papel sa mga bulsa nila na merong contact numbers nyo para sakaling mawala yung mga anak nyo. Kapag nakita sila ng mga otoridad, madali kayong makokontakt. Joseph. Jam, yung mga magpapalipas dyan ng Noche Buena, dyan nasasalubungin yung Pasko, no? Meron bang programa dyan na pwede silang mapanood habang naghihintay ng Pasko? Joseph, for December 24 and 25, wala daw special program dito. Pero ongoing lang naman hanggang hating gabi. Minsan pwede pa rin umabot hanggang 1 a.m. yung musical dancing fountain. Wala mang programang papanoorin. Bukod doon, meron namang bukas naman yung bazaar dito, yung mga booth, mga tindahan. Kaya pwede silang mamili lang 24 oras kasi bukas yung mga tindahan dito, Joseph. Jam, yung mga nakausap mo dyan, bakit daw dyan nila pinili na salubungin yung Pasko? Bukod sa syempre, yung obvious, no, na magandang marami kayong pwedeng gawin dyan bukod sa panonood doon sa musical fountain. Joseph, marami doon sa mga nakausap natin, talagang dahilan nila ng pag-spend dito ng Noche Buena ay dahil daw sa mga bata. Kasi nga syempre kakaibang experience to para sa mga bata. Meron silang mapapanood ng musical dancing fountain. Yung iba nga mga nakausap natin ay galing pa sa probinsya. Talagang pumunta dito para kumbaga kakaiba naman yung ma-experience nila na bisperas ng Pasko, Joseph. Right. Kumusta naman yung syempre security dyan? Joseph, marami tayong nakikita. In fairness, marami tayong nakita mga nagaronda na security guard. Sabi nga nung management ng Luneta, nagdagdag daw sila ng seguridad dito dahil nga napakaraming tao na dumadagsa dito. Kanina namin narinig tayo na parang nawawalang bata. So, pinanawagan yon. Pero sabi naman ng management ng Luneta, kung may nawawala daw dito na bata, usually nahahanap din naman daw within 24 hours. Kasi meron namang security office na pwedeng lapitan at meron din mga security guards na nag-iikot nga, Joseph. Alright. Merry Christmas sa inyo, Jam, at maraming salamat, Jam Sisante.